Pag-angat ng piston, yung So hello guys, good morning or good evening to each and everyone. So by the way, once again, my name is Jelord, or also known as Keep It Jelord. And today is Sunday again. So this is the continuation of our basic operation of main air compressor. So this is the part 2 as I promised. I-explain natin yung flow through ng air sa loob ng main air compressor hanggang sa air tank. At ang ating makakasama sa bidyong ito ay ganun pa rin, itong dalawa, si Louie at saka si Henry. Okay? So, bago ang lahat, ito muna yung magiging learning outcomes ng ating video. So, once again, good morning or good evening. So ngayon, ito yung drawing namin sa main air compressor. So pagpasensyahan nyo lang kung medyo hindi pasado sa inyo yung drawing ko. But the purpose of this drawing is provide an easy understanding of how the air flow through in this system in the main air compressor. So ngayon, ang example, ito ay hangin. Pero, sige lang. Ito muna yung una para maintindihan nyo. Kung nakikita nyo itong bilog na ito yung first stage valve na suction delivery. So ito yung mukha niya. So ito yun, nakapatong yan siya dito. So kung nakikita ba nakikita yan, nakapatong. So ngayon, halimbawa, ito yung hangin natin, itong color blue. And then this is the filter inside. So mula sa atmosphere, papasok siya dito. Ay hindi pala, mula dito, 'di ba yung pag nag-start yung compressor, yung piston gaganon man 'yan. So kung ang piston nag-down, so meaning nag-suction. So yung hangin papasok hanggang dito sa filter, then papasok siya dito sa first stage na suction. Ito itong maliit na to, suction 'yan eh. First stage suction. So pagpasok niya, so nakaabot na yung piston sa pinaka-lowest niya. So ang lahat ng suction bubukas. So bubukas yung suction. Then pag angat ng piston, angat siya. Pag angat ng piston, yung discharge naman ay magbubukas. Ito. Bubukas yung first stage na delivery. And then itong suction ng first stage magsasara. So yung hangin lalabas dito. Paglabas dito, papasok siya ngayon dito sa itong first stage cooler, or also known as intercooler. So pagpasok niya dito, makikita nyo meron yan siyang mga coil. Itong mga coil, gaganon niya siya, coil. Yung ganon, andito. Ito yung best example. Yan. So, kung makikita nyo, may mga coil. Diyan yun papasok yung hangin. Oh, mga tube. Hangin ang papasok dyan, hindi tubig. Yung sa labas, yun yung tubig. So, pagpasok niya ganon, ganyan yan siya. Tapos, itong isang set na suction sa high pressure, papasok yan dito. Then, pag baba ulit ng piston, so ang sabi ko kanina, pagbaba ng piston, lahat ng suction magbubukas. Tapos lahat ng delivery din ito, magsasara. So ngayon pag baba ng piston, magbubukas, pupunta siya dito. Bukas man itong suction. So ngayon pag angat niya ulit, pag angat ng piston, andito na yung hangin, tapos ito, pag nakaangat yung piston, ang delivery naman ang magbubukas. Tapos lahat ng suction magsasara. So ngayon, pagbukas nito, lipat yung hangin dito. So ngayon, paglipat ng hangin, dadaan naman siya sa mga coil.
Yun yung tinatawag na second stage cooler. Sa manual, ang tawag sa kanya, second stage cooler. Doon sa engine side, ang nakasulat doon, after cooler, tsaka intercooler. So ngayon, pagpasok niya dito, daan na naman siya, hanggang punta na dito, makaabot siya sa air tank. So, ganun lang. Oh, merong coil dito. Ganun din. Tulad din dito sa first stage. Sa madaling sabi, madali lang yung flow ng compressor. Pero lagi yung tandaan, pag dito, ang pressure dito ng hangin, around 5 bars. 5 bars lang siya dito, 5 bars. So, mula dito, ganon-ganon yung piston, ganon-ganon, taas-baba, tapos, pagpasok niya dito, 5 bars yan, 5 bars. Once na makaabot na dito, kaya nga tinawag siyang second stage, high pressure, kasi pinapataas na yung pressure ng hangin. So ayan guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng ating video, lalo na sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. So sa mga hindi pa nag-subscribe or nag-follow, please follow nyo na ako. May target ako na bago matapos ang taon, gusto ko makaabot ng 10,000 followers at 10,000 subscribers. So please follow my channel and my Facebook page. And sa lahat ng mga gusto magpa-shoutouts, so pasensya na kung hindi ko kayo na-shoutout last video kasi medyo busy ako. So binabati ko lang ng happy birthday si Port Engineer Romel. So yung Port Engineer na galing dito sa Victoria Harbor, belated happy birthday. And to also the engine cadet na galing din dito na si Joren. So shout out sa iyo Joren, and thank you for always watching our channel or my channel kasi para naman to sa lahat. And then I would like also to shout out and thank you to all the staff of this company. Ma'am, sir, thank you for always accommodating the crew, especially in the allotment. So pasensya kung makulit kami, but thank you at hindi kayo nagsasawang mag-reply sa mga inquiries namin. And then sa mga nagtatanong ng company kung anong company ako ngayon, so check the comment section. Nilagay ko doon at nilagay ko na rin kung ano yung hiring sa company na to. So ngayon pagdating na dito, 30 bar na siya. So 30 bar. So malakas talaga dito sa second stage. So ang tanong ko sa inyo, bakit 30 bar ang pressure dito? Bakit around 30 bar? Pwede naman gawing 10 bars lang. Pwede naman gawing 20 lang. Pero bakit 30 bar talaga ang nilagay? Yun man yung sa air tank natin. Ano yung air tank natin? Yung battery. Bakit kung alam mo, 20 bar lang nilagay ko, anong mangyayari? Moisture? Ano? Yung sa air reservoir natin, ilan yung pressure? 27 to 30 bar. So ngayon, halimbawa, nilagay lang natin sa 22, anong mangyayari doon sa... Kasi may pressure. So ang mangyayari, hindi siya makakarga, di ba? So yung hangin, babalik dito kung 20 bar lang to kasi mas malakas yung pressure ng air reservoir o yung main air tank. Kaya around 30 bar yung pressure dito. So ayun. Basta pag ganyan nga, gano'n yan siya dito sa cooler. Then papunta na sa air tank. And then dito, ito 5 bar, ito 30 bar. May mga connection yan siya papunta sa unloader. Hindi ko na sinama yung unloader kasi sa susunod na lang yun na topic. So ito lang muna, mag-focus tayo muna dito. Okay? So first stage, second stage, first stage, suction delivery, second stage, suction and delivery. Low pressure, high pressure. So kaya yung piston natin, high pressure, low pressure. So lagi yan lang, madali lang naman, di ba? So ang hangin mula dito, ulitin ko, ang hangin mula dito, pasok, tapos pagbaba, pasok, then pag akyat,
Pag-akyat ng piston, lahat ng delivery magbubukas, lahat ng suction magsasara. So bukas siya dito. Then pagbaba ulit. So pagbaba, when the piston is down, mean to say the suction valve is open. O, so bukas siya. So, pagbukas niya, pag angat niya naman, when the piston is up, all the suction will be closed and the delivery valve will open. So kaya pupunta siya dito, then dadaan na naman siya sa mga coil. Then sa explanation naman sa mga coil, sa coil, anong tawag yan? Sa mga tubes, sa mga cooler tubes, ang explanation naman, Dito siya mag-ano, sir? Dito siya mag-production? oh, ito yung piston niya. So, kasi ano, dapat ganyan yan dito eh. Kumbaga, dikit talaga yan. So, katulad din dito ba, pag gano'n niya, Kabaliktad dito, sir. Sa first stage, paakyat yung compress niya. Ito pababa ang compress. no, pababa yung compress nito. Pag compress niya, so higop. Tapos pag gano'n niya naman, ito naman yung umihigop. Kaya sinasabi ko na pag baba, suction open, pag angat, suction close. Kasi magsasara naman to pag ganyan, yung hangin, walang lusutan. Dalawa talaga sila. Oh, dalawa talaga silang piston. Oh, ganun lang, akala mo mahirap intindihan, pero pag na-figure out mo na, madali lang. Hindi mo ano eh. Oh. Parang sabay lang ang operation. No, ganun mo na lang yan siya. Dito nag-suction siya, dito nagsa-suction din siya. Di ba? Oh, ulit. Sabay ko. Sabay yan. Kasi isang ano mo lang. Kala ko kanina, kala ko pagka nakataas. Isipin mo na lang itong isa. Oh, isa lang muna ito. Ito yung isa pa. Oh. Ayan, dalawa na sila. Oh, dalawa sila kaya nga parang compact ba? Yung piston natin pinagdikit. First stage, second stage. Eh dito may ano man yan dito, dito na yung motor eh. Ito ka nakatingin kanina. Oh. Ito nagsara yan. Oh. Kaya pag baba man din to. So magbubukas, suction. Then pag angat niya, suction lang kasi to eh. Wala siyang balik. Parang kung sa normal na mga valve, non-return valve siya. So lahat ng suction, bubukas, magsasuction, and then pag angat, discharge. Ano na kasimple? Kung alam mo ito, sa ano pala ng compressor mo, malalaman mo na kung saan yung problema. Lalo na pag nakabisado nyo na yung unloader valve. Yung unloader valve, dito yan banda, may connection yan dito sa first stage, may connection yan siya. Tapos may connection din yan dito sa second stage. Yung isa 5 bars, dito 30 bars. Tapos may sequence lang siya na 10 seconds or 15 seconds magre-release. Basta sa susunod na video, yon yung topic natin, yung unloader valve. Okay? So I hope naintindihan ng ating mga viewers yung munting explanation na pinakamagandang drawing ko na to. So ito yung sa ano sa cooler, sa intercoolers. So ayan oh, intercoolers oh. Yan ako nakikita nyo. Then lalabas siya dito. So kung napapansin nyo dito, walang ano ba, walang linya. Hindi tulad dito may linya, di ba? So dito walang linya. So ngayon, dito na yan pupunta ang hangin. Pagpunta ng hangin dito, papasok siya dito. Dito yon, papasok siya dito. Tapos lalabas na siya doon. Paglabas niya, dito tatagos man siya sa kabila, di ba? Tatagos niya, dito na yan siya ang hangin. Ngayon, ganun din, dito na naman siya lalabas. Lalabas yung hangin dito, papasok na naman dito sa tubes. Pagpasok sa tubes, lipat na naman siya dito, maganyan mo yan, hangin. Tapos, pasok na naman siya dito, tapos dito naman siya lalabas. Tapos, pag gano'n dito, kita mo yung parang filter. Doon, meron yan din, parang filter na malaki. Doon yan, papasok niya siya dito. Pagpasok niya dito,
Dito naman siya. Dito na yan siya, ano, na... Dito na siya lalabas sa, ano. Ito pala yung first stage. Baliktad pala yung sinabi ko. Ito yung second stage. Second stage ito, second stage. Then, ito yung first stage cooler. So, mula dito, dito siya lalabas, papasok, lalabas, then papasok ulit, lalabas, tapos, yung kita mo, walang ano no, walang daanan yung hangin. Dito, kita mo yung dyan sa may compressor, yung parang malaki na filter. Oo, mahaba. Dito yun, dito yun. Dito yun siya, tapos papasok yung hangin doon. Para doon, parang tangke yan siya eh. Parang tangke na malaki. Papasok siya doon, tapos doon siya lalabas sa dito. Oh, lalabas. Tapos doon naman siya papasok dito sa butas na ito. Ito ba? Ito yun oh. Ito. Then sasaksyonin, tatagos dito. Tatagos dito, pagtagos niya dito, doon din siya dadaan. Ganon din katulad sa isa. Dito, pasok, labas, pasok, labas. Kita mo dito, wala na siyang ano, wala na siyang harang. Kasi doon sa kabilang side sa second stage, wala mang parang malaki na ano doon na container, wala. Kaya pagpasok niya dito, hindi na yan siya bababa dito. Diretso na yan siya dito sa may ano, sa air tank. So ayun lang yung basic ng main air compressor, yung flow through ng air system niya. Bakit 30 bar din? 30 bar siya kasi kung 20 lang, hindi niya matulak yung hangin papasok sa Tangke. tangke. Kasi ang tangke natin, di ba, 27 minsan, 27 to 30 bar yung setting natin. So kung 20 lang siya, hindi mo matulak yung Yung pagka palyado na yung, yan, palyado na yung second stage, gusto din na makakontrol. oh, di makakarga. Kaya dapat 30 bar talaga dito. Ito naman 5 bars. So magtaka kayo, 5 bars. Hindi naman siya natutulak. Kasi nga ito, non-return man ito. Sarado man ito. Pag nakapasok siya, puro lang siya papasok. Wala siyang palabas. Kaya delikado, pag nagkabaliktad to, wasak talaga. Ayan, wasak. Tapos yung ano mo, yung amperahe doon sa ano, tumataas yan. Hindi naman siya agad-agad masabog pa na. Hindi naman siya agad sabog, pero sa unang start mo pa lang, maano mo talaga na yung tunog niya parang sira. Parang may ano ba, parang may sumasabog talaga pag nasira. So kaya ingat talaga pag nagbaklas ka nito. Pinakamaganda na diskarte, pagtanggal mo nito, huwag mo muna itong tanggalin. Ayusin mo muna ito. Tapos pagbalik mo, saka mo ito tanggalin. Pero kung ano ba, nagmamadali kayo, dalawa naman kayo, hiwalay mo lang. Pero mayroon naman siyang marker eh, S. Suction, tapos delivery. Basta kung ma-familiarize mo na yung posisyon ng ano, ng ano yan, ng valve, hindi ka na malilito eh. So, do you have any question? Wala? Okay nga. Any clarification? Wala? Okay, kung ano, for more details about sa flow through nito, makikita ito lahat sa instruction manual. So, ayun lang. Tanong niya sir, bakit daw second stage malaki yung Yung, nako-compress? May maliit lang yan. no, good question yun. Bakit malaki yung nako-compress ng second stage? Oo, kasi maliit lang yan. Hindi, maliit man to. Piston. Bakit malaki yung nako-compress? Alam mo yung pressure, pag niliitan mo yung, tulad nun ba, hose, nagdidilig ka ng halaman. Pag niliitan mo yung butas, ano ang nangyayari? Oh, lalakas yung pressure, kaya maliit. Yan yung ano, yung tsuri dyan. Ito, malaki siya. So, pag nagdidilig ka na sa hose, pag naka-open na ano, di ba yung pressure niya, ano lang. So, kaya dito, pinaliit siguro nila, kaya Kala ko kasi 5 bar na yan yung nako-compress na yan. Dapat compress
Dito man siya magko-compress sa ito, first stage pa lang to eh. Kaya sir, pero may Yung 5 bars, 5 bars na yan. kinompress niya pa para maging 30 bar. Dahil dito sa second stage piston. Ano lang, dali man lang, di ba? I think that is for today. So always remember that success is a choice. So choose to be successful!